ang una na tao nang galing sa sa alabok, galing sa dust. At yun ay si Adan. Siya ang una na tao, lalaki. Ilikha galing sa alabok. At doon God breathed into his nostrils the breath of life, and he became a living soul. So mayroon na siyang katawan, galing sa lupa, kaluluwa at espiritu. So, tripartite. Nag-iisa lang siya. At hindi na pag-aralan yung una na babae, si Eva. Hindi siya galing sa alabok. She did not come from the dust. She came from the bone of Adam. So tinawag siya na woman dahil nanggaling siya sa lalaki. Pero ang generic na tawag sa kanila, Adam. Kita natin yan. They were called Adam doon sa chapter 5. They were called Adam. Nagkasala si Eva, ang kanyang pangalan ay nagiging Eve, the mother of all living. At atin din na pag-aralan na siya po ay ang unang babae. Siya rin ang unang nanay. At lahat na tao na ipapanganak sa mundo ay galing sa sinapupunan ni Eva at galing sa lahi ni Adan. At dalawa sila nagkasala, kaya sila ang kanilang federal offense ay nagiging na-inherit ng lahat ng mga tao nang galing sa kanila. Ngayong gabi ay atin pag-aralan si Cain at si Abel. Ang ating programa ay nakalagay dyan si Cain lang at si Abel, but isalin na lang natin si Seth dahil itong tatlo na ito ay mahalaga. So atin pag-aralan itong tatlo dahil bawat isa sa kanila ay may malaking may representation sila na mahalaga sa programa ng Panginoon para sa tao. Sa napakarami na anak ni Adan at ni Eva, tatlo lang ang nabanggit dito. At sila po ay may malaking role sa programa ng Panginoon. Ang pangalan na Cain, kasi siya ang una, ang pangalan na Cain ay acquisition or possession. Naka-acquire siya ng ID na makasalanan. Cain. Dala-dala niya yung identification card at serial number na siya po ay nagre-representa ng rebellious at unbelieving human. So yon ang kanyang pangalan. Si Abel naman, ang pangalan ng Abel ay breath or vapor. Maiksi lang. Hindi natin alam. Siguro mga 30 anyo siya nang namatay. Mahaba-haba na rin yung buhay nila nito kasi hindi naman yan sila kaagad. Nabanggit sila na panganay at saka pangalawa, hindi naman yan sila kaagad mag-offer ng sacrifice. Sabi natin na nag-abot ang time, nagdating. Abot naman ulit. Hindi talaga maalis yan sa akin yung abot. Dumating yung time na sila mag-offer. At I presume na sila ay lampas na rin sa 30 ang edad. Kaya lang hindi nabanggit na sila ay may asawa. Kasi hindi silang dalawa nabanggit na mayroon na silang pamilya nang sila ay alay ng kanilang sacrifice sa Panginoon. Pagkatapos si Seth naman, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay in place of or substitute. Nagiging kapalit siya dahil namatay si Abel, nagiging kapalit siya. So, sa tatlo na ito ay makita natin dito ang kahalagaan ng Genesis 3:15. I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. Lumalabas ngayon na si Abel sana ang seed of the woman na nagre-represent sa pananampalataya, may pananampalataya. Si Cain naman ay nagre-represent ng rebelde na tao na ayaw mananampalataya, hindi mag-submit sa patakaran at sa kalooban ng Panginoon. Si Seth naman ay nagiging substitute
ni Abel at nabanggit niya ni Eve mismo. Now I have gotten another man because Abel died. So pwede natin na si Seth ay yun ang nagpatuloy ng programa ng Panginoon sa the seed of a woman and then the seed of the serpent. So doon na silang tatlo. At later on, we will find out na 130 na ang edad ni Adan nang pinanganak niya si Seth. So that means, nang kung si Adan ay pinanganak niya si Seth at 130 siya, patuloy sila ni Eva ng panganak until 800 years. So marami ang kanilang naanak na. At therefore, wala problema yon kung saan si Cain nagpunta. Kasi si Cain nagpunta na nagrebelde siya sa Panginoon at tinandaan siya ng Panginoon. Ito yung magiging kalaban. Magiging kalaban ito ng lahi ni Seth. Okay? So, sa ngayon ay ito lang ang ating background na malaman tungkol sa sa tatlo na ito. After God created Adam and Eve, He said to them, "Be fruitful and multiply and replenish the earth." Diyan yan sa Genesis 1:28. So ang purpose ng Panginoon sa paggawa ng tao ay na mamahala siya ng lahat ng mga nilikha ng Panginoon at alagaan niya dapat yan ayon sa programa ng Panginoon. Kung hindi sila nagkasala, sana ang stewardship nila ng nature would have been much better. Pwede natin siguro mahambing ang pag-alaga ng nature sa millennium. Kasi sa millennium, si Jesus, the second Adam or the last Adam, will be the one to take care of all nature. Doon natin makita sa millennium na kasama natin si Jesus ang pangako niya. We will reign with Him and Christ will manage the earth sa panahon na yon. So, bago na rin yung klima and therefore hahaba naman ang buhay ng tao, but there will be no more prey and predators. Ang lahat na hayop na magkain ay lahat kakain na sila ng prutas. Wala nang naawa talaga ako pag makita ko ang leon ay kinakain nila yung elepante. 8 toneladas ng elepante, kinakain itong mga 400 kilos na mga leon. Kasi yan ang kanilang hanap buhay. It was not so, and it will not be so forever. Okay, so we must remember that Adam and Eve had no children until after the fall. Hindi naman nangahulugan yan kasi may mga nangangaral ngayon mabuti na lang nagkasala si Adan at si Eva. Kasi kung sila hindi nagkasala, hindi sila nagkaanak. Sino nagsabi? Makaanak pa rin yan sila, kaya lang hindi muna sila pinayagan ng Panginoon ng mga anak hanggang na masubukan. Inantay ng Panginoon na sila ay mabigyan ng pagsubok. Kung mapasahan nila ang pagsubok na do not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Kung napasahan nila yon, then they would have been declared righteous because they passed the test. Hindi sila. Christ passed that test nang siya dumating dito. Hindi siya nagsuay sa kalooban ng Panginoon. In fact, He is the tree of life. He represents the tree of life. Okay, so hindi totoo yun na kung hindi sila nagkasala, hindi sila nagkaroon ng anak. Kasi hindi pa sila nagkasala sa chapter 1:28 pa lang, sinabi na, be fruitful and multiply and replenish the earth. Yun ang kanila. Kaya lang, nang nakasala sila, replenish the earth as depraved parents. Di ba? Okay, so nag-replenish sila, but depraved na. Meaning, walang bahagi ng kanilang personalidad, ng ilang intellect, emotion, and will, ay naapektahan na ng kasalanan. Hastang katawan nila ay nagiging subject to disease and death. Although sa panahon nila ay wala pa mga
coronavirus, wala pa yan. Hindi pa yan sila naabutan. Kaya umaabot ang edad nila 969, 965, 930. Yan ang tatlo na mga mahahaba na buhay ng mga tao. Okay, so dahil sila, as parents, Adam and Eve, had no birth from parents. Hindi sila pinanganak ng kanilang magulang. Samantalang lahat tayo ay may mga magulang na pinanggalingan. Si Adan at si Eva ay wala sila tatay at nanay. So Eve came from Adam, Adam came from the dust. But all of us came from Adam and Eve. Okay, and so, wala sila birth. Wala din sila, hindi sila dumaan sa childhood. Wala sila childhood. Ang kanilang innocency ay yung period mula na sila ay nagsama na bilang mag-asawa hanggang na sila ay nahulog. Yun lang ang time na sila may masabi natin innocence. Sa panahon natin ngayon, yung period na yan ay palagay ko mga 2 years old. So, pwede rin natin masabi nga siguro dalawang taon sila muna bago nila nakain yung the fruit of the tree of knowledge of good and evil, although hindi na nakalagay sa Bible. Ang atin pinagbabatayan ng 2 years old na innocence ay yung mga utos ng Panginoon na yung mga bata na inosente isali sa pag-wipe out ng mga kamatayan doon na in-order ng Panginoon sa mga Israelites when they invaded Canaan. Kill all the infants, kill all the women, kill all the men, and kill every enemy. At sabi niya, masyado naman malupit ang Panginoon. Malupit niya ang Panginoon kasi ilang taon na sila na talaga nagsasamba sa ibang Diyos-Diyusan eh. Sobra na rin ang ginawa ng mga tao sa Kanaan. Tingnan mo yung kanilang ginagawa. Kaya darating ang panahon talaga, sabi ng Panginoon, the soul that sinneth, it shall die. Kaya panahon ni Noe, lumampas ng kasalanan ng tao eh. Grabe na, imagine 8 billion kayo, 8 lang ang nananampalataya. Grabe na yan ang kasalanan. Kaya nang dumating si Lot doon sa doon sa Sodom and Gomorrah. Sabi ng Panginoon, kung may 50 dyan na tao na nagsasamba sa akin at nagbibigay puri sa akin pangalan, hindi ko yan susunugin. 40, 35, 30, 20, hanggang 15. Tapos umabot sa 10, wala pa rin. Nalaman natin na 4 pala. Tapos yung ika-4, naglingon pa, naging asin. 3 na lang ang natira. Ngunit si Lot doon ay nabanggit doon sa General Epistles na he was a righteous man, but he did not live righteously. Pero nakalagay din siya, he was righteous. Ang righteousness ni Lot, therefore, would have come from his faith, na hindi niya inaalagaan. Okay, ibang doktrina naman yan, at that's a controversy na ginagamit nila laban sa eternal security. Pero lahat naman makita natin na pag ikaw ay pananampalataya at identified ka na ng Panginoon at na-validate, talaga Diyos na bahala mag-ingat sa iyong kaligtasan. Kasi yung imo pangalan mo sa aklat ng buhay ay magiging indelible. Hindi na mabura pag ikaw ay may pananampalataya. Hindi yan mabura. Kaya lang, ang buhay mo ay hindi lang nagiging mabungahin na testimony. Pero na rin, nagiging example ka na rin with what God does to His children who do not obey. May disiplina. Okay, so hindi sila dumaan sa childhood at fully developed adults na sila nang sila ay nag-umpisa ng kanilang mga pamilya. So from these two, we have the population of the human race, lahat. They all beginning with Cain and Abel. Okay, Genesis is the book of beginnings.
And this lesson shows the beginning of family life. Doon nagsimula ang marriage, doon na rin nagsimula ang family. Sa nabanggit dito na dalawa. Now gusto ko banggitin dito na kung si Adan at si Eva, nanganak sila sa kay Cain at sa kay Abel right after they began life outside the Garden of Eden. That means na by the time Cain and Abel were born, kung sila ay 30, 31, that means may mga iba na silang mga kapatid na 28 kung taon-taon ay nanganganak sila. So may mga kapatid na sila. At yung mga kapatid nila na yon, by the time na sila ay lumaki na at nagbigay ng offering, napansin natin dito na si Cain. Si Cain ay umalis from the presence of the Lord dito sa kanyang immediate family, tapos pumunta siya sa lugar na may mga kapatid din siya doon. So doon siya nag-asawa. Kaya lang, dahil si Cain may marka na ng rebellion when he developed a civilization, it was a sinful culture ang kanyang sinimulaan. At yan ay nakita natin sa chapter 5, kung anong klaseng kultura ang sinimulaan ni Cain. Musika nanggaling sa kanya, agriculture siya ang nakauna, brass. Kaya huwag tayo maniwala ng sinasabi nitong mga evolutionist na may Stone Age, may Bronze Age, may Iron Age. No. Sa Garden ng Eden, may bronze na, may iron na, may mga metal na. At ang una nagamit ng metal na yan ay sibilisasyon ni Cain. Kasi, pinatay niya kasi si Abel, kaya siya nakauna. And then today we wonder why there is so much wickedness in the world, because mas marami ang tao na hindi magpasakop sa Panginoon kaysa mga tao na magpasakop. Tingnan na lang natin dito sa Pilipinas. O kaya kahit anong bansa. Ilan ba ka mga pamilya ang natatakot sa Diyos? Sa bawat bansa. Mabilang mo lang yan talaga At saka kahit nga sa pamilya na naligtas na mga magulang, hindi pa nga garantisado na yung kanilang mga anak ay ligtas lahat. Sa iba sa inyo na yung mga anak ang una naligtas, hindi mo pa yan magarantiyan na dahil ang anak naligtas na madala nila ang kanilang mga magulang sa pananampalataya sa Panginoon. May kilala ako dito na pagka nang siya ay naligtas, pumunta ka agad sa Bible Institute. Pagkatapos nagalit yung kanyang mga magulang kasi graduating na siya sa kanyang kurso sa college. Pagkatapos sinabihan niya kanyang magulang, I ought to obey God rather than you. So umalis sa bahay niya. Iniwanan niya yung kanyang pag-aral. Nagpastor, nagmissionary. Hindi siya makabalik sa bahay nila. Naalala niyo yung sabi ng ni Jesus sa yung demonyak? Sabi, pwede ba magsali ako? Isali mo na ako, ikatrisi ako na apostle. Nag-volunteer pa. So sabi ng Panginoon, no, go home, tell your family what God has done for you. Then after that, magingi ka permission. Pagkatapos sabihin mo, okay, magpastor ako. Huwag ka muna mamilit na diretso ka sa seminary. Unless na ang parents mo ay already mga mananampalataya. Okay, so, considering also na si Seth dumating, 130 years na pa ang edad ni Adan. Can you imagine? Marami na yung naanak ni Adan. Lagay mo na lang 130 years yon. Isama mo si Cain at saka yung mga anak ni Cain. Tapos kung kada anak niya pagdating sa 15 anyos, mga anak na, then ang dami-dami na nila by the time Seth came into the world. Pero ang sabi doon sa chapter 5, si Seth nanganak sa kay Enos. At si Enos, sa anak ni Seth na si Enos, na-restore ang worship sa Panginoon after 130 years. Kita mo yan, napabayaan yung gawain ng Panginoon for 130 years. What happened to Adam?
Hindi niya na tinuruan yung mga anak niya. It seems like Adam did not do a good job in managing his family. At saka later on, pagdating natin sa Luke chapter 2 or 3, sa Luke chapter 2, sa Luke chapter 2, ito si Mary nang galing sa kay Seth. And Seth galing sa kay Adam. And Adam galing sa Diyos, the Son of God. Si Joseph naman niya, nanggaling sa kay Abraham, hanggang kay Abraham lang siya. Hindi siya diniritso sa kay Adan. Dahil ang lahi ni Joseph ang kay Joseph ay irrelevant sa kung hindi lang dahil siya ay nagiging guardian ni Jesus Christ. Wala siya pakialam sa bloodline ni Jesus Christ. Galing sa kay David. Because kahit nanggaling si Joseph sa kay David, galing siya sa kay Solomon. Hindi siya galing sa kay Nathan. Okay, so itong itong background nila. Now ngayon, tingnan natin kung anong tinuturo ng Old Testament about these three individuals. Una, Cain. He was the first child born to natural parents. Siya ang unang nabanggit na pinanganak. Then after that, sons and daughters also. Hasta nga naman nagdami ang tao sa mundo. So siya ang unang lalaki na pinanganak by natural birth. And so mayroon siyang tatay at nanay. There is no miracle. Even if it involves God's providence, it does not have to be a miracle because that is natural. Okay, so yan ang sa kay Cain. Cain was born after the transgression or after the fall and was therefore the first man born in sin. Born in sin. Now si Abel, born in sin din. Parehas rin sila. Kaya lang, born in sin, but forgiven. Itong isa, born in sin, never forgiven. Hindi siya napatawad. Otherwise, kung napatawad si Cain, sana doon sa Hebrews, nalagay din. Is among the heroes of the faith. Nalagay pa doon eh. Di ba? Abel. Brought a more excellent sacrifice than Cain because Cain's sacrifice and his person was rejected by God. Okay, so yan si Cain. The fallen nature is sin in this first child. At that fallen nature never became a new creature. So, kung sabihin natin na ang pangako sa kay Eve is, I will put enmity between thee and the woman, sa serpent pala, between thy seeds, sa serpent and her seed. The first representative of the seed of the serpent was Cain. Siya ang representative. And from him will come all the other cultures that will be against God's people. Yun. Kaya mahirap na ikaw ang representative ni Satanas. Biro mo, pagmamalaki pa ni Satanas, dyan sa personage dyan, mayroon ako representative dyan. Mahirap naman na ikaw pa. Huwag sana na may nakatira dito na representative ni Satanas dito para sirain tayo. Only eternity will reveal that. Pero sa karami natin dito nga nagtira na, mula pa nang nalipat dito. Hindi ko na mabilang kung ilan na nakatira dito eh. And if you become a representative of Cain here, kawawa ka naman. Pero hindi naman yan eh. Habang buhay ka, dahil sa kay Kristo, pwede ka naman magbago eh.
So kung ang tao ngayon ay magpatuloy sa kanyang kasalanan, hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan mo na yan na hindi kaya nagbago. Kasi all the privileges had been given to you. Ilang Pasko na ang nadaanan mo. Ilang Semana Santa na ang nadaanan mo. Ilang lindol na ang nadaanan mo. At ilang bagyo na. Ilang gira na ang nadaanan mo. At nakita mo naman kung gaano ikaw gin-preserve ng Panginoon. Wherever you are. Why can you not dedicate your life to the Lord today? Kung masama ka kahapon, huwag na lang ipatuloy bukas. Ngayon pa lang, magbago ko na. Kaya sabi ng Panginoon, today is the accepted time. Today is the day of salvation. Harden not your heart like Cain in the past and also Israel in the wilderness. Kaya sabi dito, sabi ng Panginoon, while He is near, call upon Him while He is near. A time will come when you will have crossed the line and you cannot hear anymore the pleading and the conviction of the Holy Spirit. Kasi namaga na yung tainga mo, nagdal na ang iyong tainga. Preaching, imbis na lalambot ka, titigas na lang at titigas. That is hardening of the heart. And that is dangerous. Okay, so, I have gotten me a man from the Lord. But, siya ang nagiging representative ni Satanas na lalaban sa linya ni Abel. Kaya yung ginawa niya, pinatay niya si Abel. Wala nang Abel. But God can never run out of people that He is going to use. Kita mo, hindi na ubusan ng Panginoon kahit nga pinatay ng Panginoon ang lahat na tao sa panahon ni Noe. Mayroon pa rin siyang representative doon. You have Noah, you have 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And out of them came forth Shem. At doon ang galing sa Shem, si Abraham, doon siya nanggaling hanggang sa ngayon. So God never runs out of the seed of a woman. Although na ang direct na tinutukoy dyan, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang direct yan na tinutukoy dyan, prophetic yan, sa Kalbaryo sa kay Jesus Christ. But until Calvary, bago dumating ang Kalbaryo kasi 4,000 years nang dumaan Did God run out of people who are going to defend the truth? No. Kaya maganda talaga na in every dispensation, kung saan ka na dispensation pinanganak, saan ka na generation pinanganak, be a representative of God instead of a representative of the devil. May mga tao katulad sa kay Hitler, imagine ang hatred ni Hitler. How can you kill 6 million innocent people? Okay, so yan si Cain. Now, ngayon, ito si Cain happens to be a farmer. There's nothing wrong with being a farmer. Tanda natin yan, nothing wrong with being a farmer. But there is something wrong with an ungodly farmer. Kasi minasama ng karamihan ng mga komentary ang pagka-tiller of the ground. There were only 2 professions in the first 1,500 years of man. Either you are a farmer or you are a shepherd. Dalawa lang yan Nag-aalaga ka ng hayop or nag-aalaga ka ng garden. Yung dalawa lang Wala pa itong doktor, wala pa yung education, wala pa yon. Ang ginagawa kasi ng tao, from the farm to the altar. Then from the sheepfold to the altar ng Panginoon. Yun lang, hanap buhay ng tao. Ang saya niyan, alam nyo, kung ngayon ang lahat na tao ay farmer lang at saka taga-alaga ng hayop, lahat ay masaya. Ewan ko kung kayo masaya kung alaga ng hayop. Kung ayaw niyong hayop, mag-alaga kayo ng carrots at saka patatas. Ngayon ko lang nalaman na ang sarap pala ng patatas kung gawin mo na parang maruya. Tanungin niyo si
Sali kasi nakadiscover yan siya ng isred mo yung pagkatapos prituhin mo ang patatas. Ay, hindi, yung carrots. Ang iba natakot, baka daw may corona. Kung may corona yun, patay na ako kasi ang dami-dami na nakain ko eh. Nanggaling daw yun sa hayop, hindi galing sa prutas. Lahat naman lahat. Kita mo yung Black Plague sa Europe, galing sa unggoy. Ganon din hanggang ngayon. Ang astang age galing din sa unggoy. Kita mo? Pero mabuti, hindi tayo galing sa unggoy. Okay. So, yun si Cain. Representative si Cain ng kalaban ng Diyos. Kaya kung tingnan natin yung kanyang, nalista yung kanyang sibilisasyon, no? He was, doon ang galing sa kanya yung unang polygamy. Imbis na one man, one woman, ay doon nagsimula yun ang idea ng polygamous marriage. Okay, now ngayon, tingnan natin ang kanyang pagdala ng offering. Kasi unahin muna natin siya. Gusto ko na kurikan itong ating idea na minasama ng mga commentator si Cain dahil siya ay tiller of the ground. Kung masama ang tiller of the ground, why were the Israelites farmers and shepherds? Nag-abot si Jesus, ang Jews, nadagdagan yung iba, nagiging fisherman yung iba. Kasi dumami ng tao sa mundo, nagkakaroon na ngayon ng development ang civilization ng tao. Na-discover na ng tao yung mga ibang gawain, gumagawa na sila ng ibang, may mga nadagdag sila sa activities nila, at nadagdag na nga yung worship, nadagdag na yung templo, nadagdag ng tabernacle, nadagdag na yung mga eskwelahan at synagogue, nadagdag na mga gobyerno, kasi dumating na yung time ng human governments. So as the dispensation went on, nadadagdagan yung ginagawa ng tao. And farming is still a very important profession. Ako naawa ako sa mga farmers natin ngayon dahil puro sila utang, hindi nilang babayaran yung kanilang nautang na fertilizer kasi mura na nga ang palay dahil nag-i-import, mas mura yung import na palay. Kawawa sila. Ngayon, hindi talaga ako makapaniwala na ang galunggong aabot sa 300. Grabe talaga yan. Tribulation period na ata yan. Pero mo galunggong, 5 lang dati, ang 2 kilo, buy one, take one. Nang ako una nagpastor, 5 lang yung galunggong. 5 centimos hindi 5 pesos. 5 centimos. Wala pa kayo niyan. Ang saya ng buhay namin noon kasi kahit 100 lang ang imo sweldo, ay talagang grabe naman yung mabili mo. Akala ko si Lloyda naglihi noon, bumili ako ng langka na ganito, 50 centimos lang. Ganito kalaki na langka. Hasta ako, tsura ko nagiging langka kasi paano mo ubusin yun? Ngayon langka na ganito, hatiin mo sa 4, tag 250 ang 1/4 dyan sa UP. Aba, 1,000 isang langka. Magtanim na lang tayo langka. Sino nagsabi na masama yung farmer? Masama kung hindi siya maging mananampalataya. And that was what happened to Cain. Any offering that Cain brought to the Lord because he had no faith will never be accepted because without faith, it is impossible to please God. Kaya wag na natin pakialaman yung hanap buhay ni Cain ngayon ang dahilan ng kanyang pagtanggi sa kanya ng Panginoon. The absence of faith in Cain. And wag naman natin i-connecta si Abel na dahil siya ay shepherd, ang kanyang pagsamba ay tanggapin ng Panginoon dahil may dugo. Kahit puro dugo pa yan, kung wala ka pa nananampalataya, hindi pa rin tanggapin ng Panginoon yun eh. We have seen that sa banal na kasulatan. Naalaala niyo si Saul na inutusan siya ng Panginoon, patayin mong lahat dyan, Amalekites, patayin mo. At saka mga hayop, lahat, babae, lalaki, lahat patayin. Hasta hari, patayin. Hindi niya
Akala ko rapture na. Nawala tuloy yung wala pa na ng palataya. Hindi ba si Saul, sinabi niya, sinalubong siya ni Samuel, sabi niya, "Hello, reporting for duty, what have you done? Have you obeyed the Lord?" Ano sabi ni Saul? Yes, my dear pastor, I obeyed the Lord. Tapos nagtunog ito ngayon na, yun na. Ayun. Ano yun? sabi ni Saul, alam mo kung mahuli ka, ganun ang pangtawa mo eh. Artificial na pagtawa. Para yan sa sacrifice. I-sacrifice natin yan sa Panginoon. Kasi sabi ng mga tao, sayang yan, tataba pa naman at saka ang lilinis. Ang dugo niyan ay talagang magandang i-offer sa Panginoon. Ano sagot ni Samuel? As God delight in your offering or He is delighted in your obedience? Kaya tigilan na natin yun na i-connecta natin ang pagtanggap ng offering ng dalawang magkapatid na ito kasi siyempre ang tiller of the ground will have to offer the fruits of the ground. If you are a shepherd, you have to offer. Kasi hindi mo yan pwede na i-exchange mo eh. Because that is not your own. Kaya hindi pwede yung naipahingi tithe. Ang iba kasi naghihingi ng pang tithe eh. Punta sila sa nanay nila, tatay nila, pahingi ng tithe. Ikaw mismo, ikaw yung mag-tithe sa iyong nabigay sa iyo. Sa allowance mo kukunin yun o kaya winalisan mo yun tapos binigyan ka ng pera. Naglaba ka, binigyan ka ng pera. Namalansya ka. Ako dati may pera ako basta may mga bisita yung mga kapitbahay namin, ang mga membro. Kasi pinapabihis ako ni nanay. Pagkatapos ipakwento, 3 man lang ang kwento ko eh. Si Nui, si David. Yan ang aking kwento talaga palagi. At si Samuel nga tinawag ng Panginoon. Master ko yun, ang 3 story na yan. Pag maubos ko yun, 30 sentimos. Kasi 10 bawat isang istorya. So bawi, kahit ikaw nakapamada ako, basta, alam nyo mga dati, yung pamada nga, anong pangalan noon? Nakadikit yan pagkatapos nakadamit. Pagkatapos, yun So may pera ako. Pagkatapos, may kasama pa ako sa simbahan nga nagawalis kami, bulag. Bulag, pero makakita siya kunti yung ilaw lang, hindi na siya makakuha. So, ang galing magwalis. Alam niyo yung bulag, pag matuto na magwalis, marunong. Mas mabuti pa sa hindi bulag. Dalawa kami may sweldo. 30 pesos din, hatiin namin 30 sentimos, tag 15 sentimos, kada Sabado. Malaki na yung 15 sentimos kasi 10 lang isang sako ng kamuti. So, wala dahilan na ikaw hindi makadala ng offering sa gawain ng Panginoon. Pero basta samahan mo ng faith, love, hope in Christ. Okay, so si Abel ay tinanggap ang kanyang offering because of his faith. Si Cain. Ito naman si Seth, God gave to Eve another son. At tinawag ito na substitute or appointed son. Ito yung kibuloy. Ito si Seth. Mahirap kasi si kibuloy wala asawa. Hindi yan magdami. Parehas din yan ng isang dito natin din. Hindi magdami rin yun. Okay, God gave Eve another son. Tinawag niya the appointed son. Ngayon ko lang nalaman na appointed son din pala ito. Dalawa na sila ngayon. Okay, now Seth became the appointed, the one who substitute, one that took the place of Abel.
So, galing sa kay Seth, dumaan si Jesus, and therefore Seth would represent the line where Jesus is going to come so that ang blood ni Abel nga naghahanap ng vengeance, mapalitan ng dugo ni Jesus nga naghahanap ng mapatawad. Pero ayaw naman si Cain, ayaw patawarin eh. Di ba, sinabihan siya na, bakit galit ka? Kanina nabasa natin. Kung hindi, dahil hindi ka natanggap na una, ulitin mo. Balik ka doon. Redo or rescind your worship. This time, you come. You can still come with the same offering kasi farmer ka eh. But this time, you include faith. Mananampalataya ka na. Shalt thou not be accepted? If you exercise your faith, bakit hindi kita tanggapin kung may pananampalataya ka? Hindi ba? But as many as receive him, to them gave he power or the privilege, the privilege of becoming the son of God. So yun ang tatlo na yan. Sa kay Seth, substitute, Christ is the fulfillment of what Abel introduced, and that is faith. What Cain introduced was unbelief. Christ came to solve the problem of both, because without Christ, faith is also invalid. Kaya kahit ano kalaki ang pananampalataya ng tao, kung doon naman doon niya naman bagsak sa nanay o kaya sa pinsan o kaya kung sino, hindi rin pwede. It has to be Jesus Christ. Manalangin tayo. Panginoon, salamat na sa ngayong gabi ay amin nadagdagan at nadagdagan mo ang aming perception sa unang tatlong tao na nabanggit mo rito na nanggaling sa kay Adan at sa kay Eva. Alam namin na hanggang sa ngayon, ang nire-representa ng mga ito ay nagpapatuloy pa rin. Salamat na nakilala namin si Kristo Jesus sa pamamagitan ng Biblia at sa pamamagitan ng mga missionaries, pamamagitan ng mga pastors at mga Bible teachers na binigay mo sa mga churches. One of that would be First Baptist Church of Manila. Kaya salamat sa iglesia na ito na binigay niyo sa amin. We are also praying for our churches and the fellowship because they too need your help in the fruitfulness, efficiency, the power in their ministry, especially in missions and evangelism and church growth. In Jesus' name and by the power of the Holy Spirit, we pray. Amen.